Duterte sinampahan ng kaso ni Tarugo ni Dick Gordon. Grabe na to mga kababayan ko. Sasampahan daw po ng isang tarugo. Isasampahan daw po ni Dick Gordon ng kaso si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil po sa pagkakasangkot sa Parmali. Yari ngayon tong tatay ng mga DDS. Mga kababayan. Aba, eto na po mga kababayan ko. Dahil po sa panahon na to mga kababayan ko, mukha po atang sinasampahan na po ng kaso etong si dating Pangulong Duterte at planong ipakulong. Nako mga kababayan ko, kung tarugo ang meron si peanut butter, ito talaga literal mga kababayan ko. Dick Gordon sasampahan ng kaso si dating Pangulong Duterte. Ito, panoorin natin mga kababayan ko ang mga balita ngayon. Unahan na natin ang media. Let's do this. Magkano sir? Ang alin? Ang alin? Ang alin? Walang binabayad sa amin dito. May piso. Wala. Kakasuhan na ng dating senador at ngayon chairman ng Philippine Red Cross na si Richard Gordon si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng maanumalyang 42 bilyong pisong Parmali deal. Uy, ayan ha. Matindi po ito mga kababayan ko sapagkat kakasuhan ni Dick Gordon. Ni Dick Gordon. Etong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa pagkakasangkot sa Parmali scam. Parmali issue. Mga kababayan ko, kaugnay doon, mga kapatid, dati po ay napanood ko po ito nung pandemic, mga kababayan ko. Dahil hindi po masyado, matagal na pong gustong sampahan ng Blue Ribbon Committee etong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi aminado po si Pangulong Duterte na inilipat niya yung yung pera na yan sa kagawaran na dapat nakahandle noon. Mga kababayan ko, ito po mga nakakatindi kung matindi dito. Kung si Pangulong Duterte hindi dadamputin ng ICC, well, dito dito sa Parmali scam naman, sa Parmali issue naman, mga kababayan ko, supposed to be may kalalagyan siya dito. Ito po'y talamak na korupsyon, mga kababayan ko. Ito po'y talamak na korupsyon, mga kababayan ko. Dito sa ginagawa po sa atin. Ito po'y lantaran na gusto ko lang sabihin kay Maharlika. Maharlika, ito pera ng taong bayan. No? Kung hinahanap ni Maharlika yung pera ng taong bayan, ako naman magkwe-question sa mga DDS vlogger. Ito pera ng taong bayan. Saan dinala ni Duterte? Saan? Ito po malaking pera po ito mga kababayan ko Panoorin po natin mga sasabihin pa dito. Ayon kay Gordon, mayroon siyang hawak na kumpletong detalye sa kung paano sangkot dito si dating Pangulong Duterte. Yari siya dito. Kasi mga kababayan ko, dinidikdik nila. Sabi ng mga Duterte supporters, pati yung mga naniniwala sa mga nagsasabi ni Maharlika, si Pangulong Bongbong Marcos daw po, sabi nila magnanakaw. Si First Lady Lisa, magnanakaw. Ginagamit ang pera ng kaban ng bayan. Mga kababayan ko, yan ang sinasabi nila, yan ang pinapakalat nila. Ngayon po, mga kababayan ko, kung magnanakaw po yung pamilya na yan, bakit wala po ba patunayan si Maharlika? And always say, for the how many times, how many videos, how many content, mga kababayan ko, lagi sinasabi ni Maharlika gumagamit ang pera ng taong bayan yan si Lisa Smug, si Pangulong Bongbong Marcos, ganito, magnanakaw yan. Laging inaakusahan ng mga Duterte ngayon yan. Sila na yung mga magong dilawan ngayon. Lagi nilang inaakusahan si Pangulong Bongbong Marcos, si Lisa, magnanakaw, gumagamit ang pera ng taong bayan. Sinasabihan na sila Mel Robles na ikinabang sa pera ng taong bayan whatsoever, etc. Eto mga kababayan ko, literally, si Dick Gordon may hawak na bala kay Duterte. And right now mga kababayan ko, pasasabugin niya yan at sasampahan niya ng kaso si Duterte.
Because of the Parmali issue. Napakalaking pera po nito mga kababayan ko. Kung tutusin, 40 billion, 42 billion is big mga kababayan ko. Even the 51 billion na Pulong Duterte. Napakalaking pera po nito. Kinukundi na po ni dating Senator Dick Gordon yung mga anomalya sa panahon ni Duterte. Bakit mga kababayan ko? Kung hindi po natin titignan at bubusisiin, napakarami po mga kababayan ko na mga kaalyado niyang umabuso. Mga kaalyado niyang nakinabang. Mga kaalyado nilang nakinabang sa pera ng taong bayan. Kaya kung tatanungin niyo po ako bakit sobra nilang pinupush si Sara Duterte na maupo bilang presidente for the next election for 2028? Ganito po ulit yung gagawin nila. And that is the biggest reason kung bakit. Bakit nila ginagawa to? Because nakinabang sila nung panahon ng nung panahon ni Duterte. At yan ang dahilan nila kung bakit nila pinatatakbo si Sara Duterte for presidency for 2028, mga kababayan ko. It's because uulitin nila to sa atin. 51 billion. I just want to remind mga kababayan ko, no? 51 billion ni Pulong, 12 trillion na DV fee ng Pilipinas. Sama na rin natin yung 11 days, 125 million. And idagdag natin ito. 42 billion Parmali issue ni Duterte. Ito, pakinggan natin mga kababayan ko. In fact, I'm ready. May timeline ako kung kailan nagsimula. Kung anong role ni President Duterte, nakalagay lahat dyan. Nako, mukhang may tulog siya dito kay Gordon At saan nahuli ang isda? Sabi ni Dick, pinapaliwanag ni Dick Gordon dito, saan nahuli si Duterte? Ito. Sabi niya, sabi ko, bigyan ko lang kayo ng sample. Sabi niya, on August, sabi niya, ako ang nagutos na ilipat ang pera. He was the one who transferred the money. Ayan, no? August 31. Duterte says he was the one who ordered Duque to transfer the money. Well, that's true, mga kababayan ko. Alam niyo po ba mga kapatid? Alam niyo po ba mga kababayan ko? Ito totoo to. Alam niyo po ba si Duque nagsalita na patungkol din dyan? Totoo mga kababayan ko. Si Duque nagsalita na rin patungkol dyan. Ito, nasa Manila Times. Para may patunay tayo mga kababayan ko. Ang sabi dito mga kababayan ko. Pakinggan niyo mabuti. Sabi dito mga kababayan ko This is former Department of Health DOH Secretary Francisco Duque III has told Solons that it was former President Rodrigo Roa Duterte who mga kababayan ko, who order the controversial transfer of 47.6 billion from the DOH to procurement the service of the Department of Budget and PSDM DBPM to COVID-19 supplies on 2020. Isa pa yan, mga kababayan ko. Ngayon, hindi lang yan, mga kapatid. Sa tingin nyo, bakit kaya makakasuhan si Duterte? Dapat talagang kasuhan si Duterte dito. Kasi pera ng taong bayan yan. Tingnan nyo ulit. Na ilipat ang pera. He was the one who transferred the money. Ayan, no? August 31. Duterte says he was the one who ordered Duque to transfer the money. Una nang inirekomenda ni Gordon noong siya pa ang nakaupo bilang chairman ng Blue Ribbon Committee ang pagsasampa ng kaso kay Duterte Ito oras na matapos ang kanyang termino. Pero bigong makakuha ng sapat na boto si Gordon mula sa mga senador para sa kanilang isinumiting report. Kasi nga, kaalyado ni Duterte yung mga naka-circle doon. Wala talagang papalag doon. Diba mga kababayan ko? Ayon kay Gordon, umabot umano sa Senado ang impluensya ni Duterte kaya hindi nila nakuha ang sapat na boto. Ayan. Definitely. Hindi gagalaw sa Senado kung ang presidente sinabi niya ayoko mangyari yan. Kaya yun ang isang problema natin. Yung integridad ng bawat
ng bawat nilalagay natin, kailangan may paninindigan. Correct. Dapat talaga may paninindigan. Tumatayo like si Dick. Di ba? Kaya nga may separation of powers. Ang Senado, hindi pwedeng pakialaman dapat ng Presidente. Pwede pakiusapan. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas. Sama-sama tayo, Pilipino. Eto. From MBC News, maraming salamat sa inyo, no? Eto. Tatanungin ko kayo. Tatanungin ko itong mga vlogger ng DDS, no? Eto nga, I challenge you, each every one of you, no? Sagutin nyo nga yung Parmali scam ni Duterte na yan. Kasi yung si Michael Yang, mga kababayan ko, bago lang yan eh. Bagong player lang yan eh. Bakit nagtataka ako, mga kababayan ko, no? Lahat ng kaalyado nila, no? Lahat ng kaalyado nila, mga kababayan ko, nakakakuha ng bidding. Ito, question lang ha. Question lang, mga kababayan ko. Bakit nung panahon nila nakakakuha lahat ng bidding itong mga to, mga kababayan? Bakit? Yun lang, nakapagtataka, di ba? Di ba? Nakakapagtataka to. Kasi mga kababayan ko, di ba? Unang-una, mga kapatid, pera ng taong bayan yan. Babalik ko sa kanila, sinasabi nila. Unang-una, pera ng taong bayan yan. Mga kababayan ko, inutusan ni Duterte na ilipat ang pondo doon kay Duque. For what? Mga kababayan. Samantalang nung COVID-19 days, mga kababayan ko, hirap na hirap din tayo na makakuha ng mga vaccine. Nung COVID-19, pinahirapan din tayo sa damakmak. Na ano, mga kababayan ko, problema. Sa tingin ko, mga kababayan ko, hindi na pagtuunan ng pansin tong ginigiit ni dating Senador Gordon eh. Alam nyo kung ano, mga kababayan ko? Sa totoo lang, hindi na pagtuunan kasi COVID-19 days, lahat ng tao pressure doon sa nangyayaring pandemya. Pero kung mga kababayan ngayon to, mga kapatid, pupusta ako mga kapatid, mga kababayan ko. Bibinggo si Duterte dito. Kasi sa totoo lang, puro kaibigan niya lahat ang nakinabang eh. 'Di ba? Aminin natin to, mga kababayan ko. Puro kaibigan niya lahat ang nakinabang. Dito sa nangyaring sa buhatan na to. Ngayon, magtatanong ako sa kanila. May sasagot kaya sa akin na maka-Duterte dito? Ako naman magtatanong sa inyo. Pera ng taong bayan yan. Pinalipat ni Duterte sa 47.6 billion pesos kay Duque. Tatanungin ko kayo, asa napunta yan? Asa napunta yan? Yung Parmali company yan eh. Bagong player kasi yan eh. Di ba mga kababayan ko? Tatanungin ko nga sila eh. Kaya nga masarap magtanong. Nasaan ngayon yan? Nasaan ang pera ng taong bayan? Yan lang pinakamasarap na tanong dito. Kung may dapat ba managot si Duterte dyan? Diba? Mga kababayan ko? Ngayon, tatanungin ko si Maharlika. Tanungin nyo si Maharlika. Kasi hindi naging masyadong mabigat yung Parmali issue na yan eh. Sa totoo lang, ngayon lang siya napuputok ng ganito kasi sasampahan ni Dick Gordon ng kaso si Duterte. Well, ito, totoo to. Mga kababayan ko. Even the former President Duterte umamin na siya nagpalipat ng pondo. For what reason? Diba? Kasi baka sabihin ng ibang vlogger, ay hindi, ginamit yan nung panahon ni Duterte, pinambigay ayuda sa mga tao. Hindi, mga kababayan ko. Excuse me. Hindi naman DOH ang nanguna sa pamimigay ng ayuda. DSWD ang nanguna. Impossible yun. Kasi tandaan nyo, ang kagawaran ng pananalapi sa paghawak ng pagbibigay ng ayuda, DSWD, hindi po DOH.
Pinambili ba ni Duterte? Nagpagawa ba si Duterte ng gamot sa Parmali? Na pag-aari ni Michael Yang? O yun ang tanong. Mga kababayan ko, questionable pa rin eh. Saan dinala yung pera na yan? Nasaan? 'Di ba? Oh. Yan ang hindi maipaliwanag ni Maharlika. Nasaan yan? Kasi magtatanong talaga ako, mga DDS, mga DDS, may sasagot ba sa akin dyan? Yung mga unggoy na DDS, yung mga DDS vlogger na mga defender ni na magagaling dumepensa. Nasaan? Pwede nyo bang tanongin, pwede ko ba kayong tanongin at pwede nyo ba akong sagutin? I challenge every one of you. Sagutin nyo nga ako, saan dinala ni Duterte yung 47.6 billion pesos na nilipat niya sa pondo ng DOH? Alangan naman ay inilagak na yan sa PhilHealth. Alangan naman ililagak niya yan sa pang-ayuda. Saan nilagay? Sagutin nyo kami. Kami na nagtatanong sa inyo. Kasi bakit ako magtatanong? Pera ng taong bayan yan. Di ba? Inaakusahan nyo si First Lady na kung nangungulimbat ng pera ng taong bayan. Wala kayong ebidensya. Si Gordon, inaakusahan kayo. Yung tatay ninyo na nangulimbat at kasabwat ng Parmali sa 47.6 billion pesos na nilipat ang pondo doon. Nasaan ngayon yan? Yun ang pinaka-biggest question mark. Pera ng taong bayan yan. Abay, nagtataka ako. Baka yan na yung kingdom? Diba? Mga kababayan ko. Yung mga donation nung pandemic, that's too impossible eh. Kasi yung mga donation ng mga ibang bansa, buhos sa Pilipinas eh. Tinalo pa nga natin yung donation para sa India. India, ang daming nakarata, ang daming natodas eh. Si Pilipinas, mga kababayan ko, humabol lang tayo, humataw lang tayo konti eh. Ang daming tulong, di ba? Mga kababayan ko. Yun ang pinaka-biggest question. Sabi ni Junggoy, sige, tanong lang ito ha, fresh na fresh talaga bang 800 billion ng pork barrel ni PBBM? Show me the link. Na i-debunk natin. Alam mo kung 800 billion pesos, ang liit niyan. 'Di ba? Ang liit niyan. 800 billion pesos. Pork barrel daw ni PBBM, ang liit niyan. Tanungin mo ibang senador. 'Di ba? Tsaka that's too impossible. Walang magiging budget na 800 billion na pork barrel lang isang senador. Dahil overall, mga kababayan ko, 72 billion pesos sa isang termino lang nila. Kaya that's too impossible. 800 billion, kalokohan yun. Bigyan ko kayo ng bigyan ko 2 years pa lang, di ba? Bigyan ko kayo ng ideya, mga kababayan ko. Bigyan ko kayo ng ideya. Ang senador, meron yan 72 billion budget hanggang matapos ang kanilang termino. Kaya 800 billion, that's too impossible. Wala magbibigay ng gano'n na pork barrel. Alam nyo na. Mga kababayan. Eto pa, mga kapatid. Ito ang tanong ko sa mga DDS. Nagtataka lang ako, hindi sila nagsisipaglabas dito pag nagtatanong ako. May pork bar, may problema yung tatay ninyo. Tago kayo ng tago. Kaya nga ako sino makakapagsalita sa akin dito, sino makakapagsabi sa akin dito, sinong mga DDS ang matatapang, saan napunta yung pera ng taong bayan ngayon? Bakit kayo inaakusahan ni Gordon yung tatay nyo na kasabwat dito ni sinong kasabwat ni Duterte dito? Paano naglaho parang bula yung 47.6 billion pesos ng pera ng taong bayan? 'Di ba, mga kababayan ko?
Eh ako, di ako nagtataka eh. 'Di ba? Hindi ako nagtataka mga kababayan ko. Alam mo sa totoo lang, ang pag-ubos ng pera at pagwaldas ng pera ng taong bayan, questionable para sa mga Pilipino yan. Oo, totoo mga kababayan ko. 'Di ba? Biro nyo, 'di ba? Kayo nga question nyo nga, 'di ba? Question nga natin yung 125 million in 11 days. Question din natin 'yan. Question din ng mamamayan 'yan, mga kababayan ko. Tinatanong nila 'yan. Although it's confidential fund 'yan. 'Di ba? Mga kapatid, pero yung 51 billion, tinatanong pa rin nila 'yan. Bakit nila tinatanong 'yan? It's because nagtataka pa rin sila. Mga kababayan ko. Saan napupunta tong pera na to? Mga kapatid, doon kayo magtaka. I know that parang napapaisip ako eh. Saan ba napunta to? Saan ba napupunta yan? Diba? Ngayon mga kababayan ko, naglalabasan yung mga matatagal ng baho ng nakaraan. Mga kapatid, dahil dito sa mga lumalabas na katulad itong mga expose na to na dapat pagtuunan ng pansin. Ngayon, magsasampa itong si dating Senator Gordon, mga kapatid, ng kaso kay Duterte. Well, aabangan natin yan. Ang tanong ko dito, makakasuwang kaya yan? Makukulong kaya yan? Yan balita ako, wala na sa Pilipinas yan. Kaya, biggest question yun, mga kababayan ko. Pero so far, I challenge yung mga vlogger ng DDS. China-challenge ko kayo. Yung mga matatapang sa Manila Bay. Yung mga matatapang na gumawa ng mga kababayan. O, yung mga naggagaganon dyan. Yung mga humahawak-hawak pa na mikroponong ganito. 'Di ba? Yung yung naghahanap ng monthly pledges. Yung mga naghahanap ng yung mga galing magkomento. Yung panay ungol ng ungol sa sa kanilang programa. Oh, hinahamon ko kayo. Oh, pabulaanan nyo yung sinasabi ni Dick Gordon ngayon na walang kinalaman si Duterte sa Parmali issue. Diyan lang eh. Makikita namin kung gaano kayo katindi. 'Di ba? Diyan lang makikita namin kayo kung gaano nyo po protektahan si Digong. 'Di ba? Diyan lang eh. Makikita namin kayo kung gaano kayo kalupit pumuprotekta sa kanila. O baka for the views lang kayo talaga. Simpleng pukol lang yan. Tandaan ninyo, ang sinasabi ko, kung ano yung sinabi nyo sa mag-asawa, siya rin sasabihin ko sa inyo. O, pera ng taong bayan yan. Saan dinala ni Duterte yan? Question mark. Ganun lang kadali yun. Tama ba ako mga kababayan?